slow to anger. Ang susunod sa listahan ng katangian ng Diyos ay slow to anger. Sa Hebrew, literal itong nangangahulugang mahaba ang butas ng ilong. Isipin mo kung ano ang nangyayari kapag nawawala ang kontrol mo sa galit. Lumalalim ang paghinga mo, lumalaki ang butas ng ilong mo at ibinubuhos mo ang galit mo sa taong kaharap mo. Pero kung ikaw ay slow to anger, kapag nagagalit ka, tatahimik ka muna, pipigilan mo ang bibig mo, at hihinga ka ng malalim sa ilong. Mahaba ang butas ng ilong mo. Hindi ka madaling maggalit. Pwede mong galitin ng Diyos pero kailangan mo talagang pagtrabahuan na yon. May dalawang side ang bahaging ito ng karakter ni Yahweh. Sa isang banda, ang Diyos ay slow to anger. Hindi tulad ng ibang mga Diyos, si Yahweh ay walang mabilis na temper. Hindi siya agad nagagalit o basta na lang nagwawala. Hindi siya parang may tantrum na Diyos. Si Yahweh ay mapagpasensya at matiisin. Pero sa kabilang banda, ang Diyos ay slow to anger. Ibig sabihin, nagagalit din siya. At kapag nagalit siya, totoong galit iyon. Mahigit 600 beses binabanggit ng scriptures ang wrath o galit ng Diyos. May mga pagkakataong na ang tamang reaksyon sa kasamaan ay galit. Pero pansinin natin na ibang-iba ang galit ng Diyos sa galit natin. Ang galit natin ay kadalasang galing sa nasaktang ego. Ang galit ni Yahweh ay galing sa pag-ibig ng isang magulang para sa kanyang mga anak. Ang galit natin ay madalas hindi makatarungan o sobra sa sitwasyon. Pero ang galit ng Diyos ay tama at makatarungan. Ang parusa ay akma sa kasalanan. Ang galit natin ay mabilis sumiklab. Ang galit ni Yahweh ay may tamang timing. Siya ay naghihintay ng may pasensya hanggang dumating ang tamang panahon at lugar. Kung pupunta tayo kay Jesus, makikita natin na mas marami siyang sinabi tungkol sa darating na paghuhukom kaysa sa ibang guro sa New Testament. Isa ito sa mga pangunahing tema ng kanyang mga turo. At kay Jesus, makikita natin na ang galit ni Yahweh ay bunga ng kanyang pag-ibig. Kung hindi ka kailanman nagagalit, maaaring ibig sabihin, wala kang pakialam. Kapag nakita mong nasasaktan ng taong mahal mo, dapat gumalaw ang puso mo. At dapat itong itulak na gumawa ng aksyon. Marahil, kailangan mong marinig ngayon na si Yahweh ay slow to anger. Siya ay mapagpasensya. Nakikita niya ang hinaharap mo kung sino ka palang magiging. Tulad ng isang magulang o kahit isang ina, inaakay ka niya at tinatawag ka pasulong, hakbang-hakbang, patungo sa iyong layunin. Pero marahil, kailangan mo ring marinig na ang Diyos ay slow to anger. Ang Diyos ay hindi magulang na pinapayagan ng lahat, pero hindi rin siya isang galit na ama. Siya ay isang mabuting ama, mapagsinuyo, mapagpala, at hindi madaling maggalit. At kung si Yahweh ay slow to anger, dapat ganun din tayo. Sa sulat ni James, sinabi niya, "Huwag kayong magreklamo sa isa't isa mga kapatid, upang hindi kayo mahatulan. Narito, ang hukom ay nasa pintuan na." Pansinin ang kanyang logic. Kay James, ang hukom ay nasa pintuan na. Ibig sabihin, malapit na ang araw kung kailan hahatulan ni Yahweh ang mundo. Kung kailan bawat tawa na nabuhay ay haharap sa kanyang manlilika at ang Diyos mismo ang mag-aayos ng lahat ng mali. At dahil darating ang araw na ituwid ni Yahweh ang lahat ng baluktot, hindi na natin kailangang gawin iyon. Si Yahweh ang hukom, hindi tayo. Ang trabaho natin ay simple. Maging tulad ni Yahweh, mapagsinuyo, mapagpala, at hindi madaling maggalit. Kung gusto mo ng space na mas tahimik, mas intentional, at mas nakakatulong sa faith mo, subukan mong mag-detox muna sa typical social media. Sa Hayo Tayo, pwede kang magbasa ng devotions, mag-share ng prayer requests, makipag-connect sa ibang believers, lumago sa faith, at matrain kung paano i-share ang gospel sa iba. Isang space na mas meaningful kaysa sa usual scroll sa social media para mas makilala mo ang Diyos at matutong ibahagi siya sa iba. Kung gusto mong mag-reset sa social media at lumago sa faith, sign up ka sa Hayo Tayo. Baka ito yung space na kailangan mo ngayon. Magandang araw, Shalom.